So, lagyan natin ng ink, yung Epson L3210. Papakita ko sa inyo guys kung paano. Yan, buksan lang to. So, kailangan guys, tama yung ilalagay natin na ink. So, ayan. Black. Buksan natin. So, kailangan guys, so, tugma sa line niya ha. Okay, magkakamali. Hintayin natin siya guys na unti-unti pumapatak. Ayan guys, nagre-refill siya. Naririnig ko. So, abangan natin guys kasi may guide yan. Hanggang dito lang. Kasi medyo madami ang laman nitong pigment. Okay, stop na natin guys. Sunod natin ay yung yellow. Close muna natin. Yellow na. So, konting ingat kasi mahal ang printer. Ayan guys, nagre-refill na siya, yellow. So, hintayin natin uli sa guide niya na huwag sa lalampas. Kasi ang ginamit natin ng ink, pigment, so magandang quality yan. Ayan. Hintayin lang natin. Yan, malapit na po. So, kailangan ready tayo. So, mahirap na mapaw. Yan. Sunod natin ay magenta. Magenta, tama ba? O, tama. Ayan guys. Ingat tayo sa pagkakamali. So, mahirap talaga. Magenta. Yan, unti-unti na rin siyang pumapatak. Siya, bawal natin galawin yan guys habang siya nag-refill, no? So, malapit na. Tingnan natin sa line. Okay, stop. Sunod natin ay sayang. Sayang. Ayan na, tama ha. Ingat tayo. Last na to. Okay. Huwag po natin i-squeeze ha. Bawal po natin galawin habang nagre-refill. Ingat lang. Yan guys, malapit na. So, stop natin. Close natin kasi meron pa siya natira. And then, close. So, ipa-plug na natin guys. Kung apply yung power. Enable na. So guys, huwag nyo muna isasaksak sa computer ha. Habang, hindi pa isasaksak sa computer. So, tayo po natin muna na tayo mag Ayan. Na guys. Saksak na natin. Ayan, saksak na. So, i-on na natin yung power button nyo guys. Ayan. So, habang nag-ano siya, hintayin po natin mag-blink to kasi ano tayo, magcha-charge ang kanyang ink.
So, ayan guys, nag-stop na siya, di ba? So, ang gagawin natin, yan guys, nakita na natin, nag-stop na yung blink na ilaw. So, press natin ng mga 5 seconds para mag-charge siya ng 1, 2, 3, 4, 5. So, yan guys, wala. O, ayan guys, nag-charge po siya ng ink. So, ayan, naririnig niyo po. Para mag-change ng charge for the 11 minutes to complete the charging. So, ayan guys, nakikita nyo, nababawasan na po yung ano niya, ink. So, ibig sabihin, nagcha-charge ink na po yan. So, hintayin lang natin siya matapos. Makikita natin yan sa ibabaw na mag-i-stop na po itong green. So, ibig sabihin, tapos na yun. Ito, kaya nga pala guys, nagpalit ako ng disclaimers lang guys ha. So, nagpalit tayo ng ink, so pigment. So, since nag-convert tayo to pigment ink, it will void the warranty of the printer. Kasi hindi natin ginamit yung original ink niya na dye ink. So, kaya po pigment ang ginamit ko kasi mas maganda ang quality nito kasi kapag nag-print tayo, hindi nalulusaw kapag nabasa yung paper o picture man. Kasi pwede rin ang picture dyan. Pwede tayo mag-print ng picture. Napakagandang klaseng ink na ito, pigment. So, pwede sa picture. Sa quality niya, magandang klase. Hindi nalulusaw. Guys, nakita na natin, nag-stop na yung green. Ibig sabihin, tapos na siya mag-charge ng ink. So, pwede na tayo maglagay ng papel dyan. So, yun guys. So, lalagyan natin siya ng papel. So, off muna pala natin yung guys ha, bago natin check. Guys, magpe-print na tayo ng papel. So, ipe-press muna natin itong circle, tapos hold natin na yung power. Ayan. So, malalaman natin kung may flag siya. So, hintayin natin siya mag-print. So, ayan guys, yung kinalabasan niya. So, ayan, pantay po yung ink niya. So, kailangan tama yung mga line. So, blue, red, yellow, tsaka yung black. So, dapat tugma yan. So, okay naman. Okay guys, tapos na tayo. Ayan po ang kinalabasan niya. So, maganda naman. So, tugma yung mga lines. Wala siyang broken lines na iba makikita natin. So, maganda siya. Ayan, kinalabasan. Thank you guys.